Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-21 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 9. Exodus chapter 20 verse 16, Thou shalt not bear false witness. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Itong commandment number 9 mga kapatid ay tumutukoy sa paninindigan o pagiging totoo ng isang tao sa kanyang salita o maging sa kanyang gawa. Kumbaga, ang iniutos sa atin dito ng Diyos ay huwag tayong magsinungaling. Alam niyo po ang isang tao usually may dalawang dahilan kung bakit nagsisinungaling. Una, dahil sa kanyang pagsisinungaling ay maaaring merong bagay kung saan magbe-benefit siya. Nagsisinungaling ang isang tao para pumabor sa kanya ang isang sitwasyon o pangyayari. Pangalawa, ang isang tao ay maaaring nagsisinungaling upang pasamain naman ang iba. Halimbawa, may kaaway. Kung minsan nagsisinungaling siya para ipahamak o pasamain itong kanyang kagalit o kinaiinisang tao. Pero alam niyo po, walang magandang idudulot ang pagsisinungaling o pagsaksi sa isang bagay na hindi naman totoo para lang umayon ang mga pangyayari sa ating kagustuhan. Maaring sa umpisa dahil sa ating pagsisinungaling, sabihin nating makomfort ka nito, sumaya ka dahil dito. But the consequence mga kapatid, yung bunga ng kasinungalingang ito sa oras na mahayag ang katotohanan ay mas mabigat o mas matimbang kaysa doon sa bagay na sabihin man nating napala mo sa pagsisinungaling na ito. At siguradong aanihin natin yung bunga ng kasinungalingang yun. Bakit po? Dahil ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa aklat ng Marcos chapter 4 verse 22, walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa lahat ng bagay, kung ano ang totoo, mahahayag yun. At ang bagay pong ito, ang katotohanan ito ay panganib para sa mga taong sinungaling. Nagbibigay ito sa kanila ng kabalisahan. Yung verse na to, actually hindi yung verse, but the truth na meron silang itinatago, meron silang sinasabing hindi totoo, ay magbibigay sa kanila ng kabalisahan dahil sinasabi ng salita ng Diyos na ang lahat ay malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Pero para naman sa isang taong tapat mga kapatid, ito naman ay nagbibigay ng pag-asa, comfort, na we know God will reveal the truth. Ihahayag ng Diyos kung ano ang totoo. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Lahat ng bagay ay hayag sa Kanya. Lahat ng bagay ay alam niya, kahit ang pinakatatagong sikreto ng isang tao, pinakamaliit nating lihim, alam ng Diyos yan. At ang isang tunay na Kristiyano mga kapatid, hindi niya kailangan magsinungaling. Bakit? Dahil sabi nga natin, bakit ba tayo nagsisinungaling? Para umayon sa gusto natin ng mga pangyayari? Kung gusto natin mag-take advantage, may gusto tayong takasan, may gusto tayong ipahamak, bakit hindi kailangan ng isang Kristiyano magsinungaling? Dahil ang isang tunay na Kristiyano mga kapatid, una sa lahat, walang gustong ipahamak. Ang kanyang kapwa gusto niya tulungan, ilapit sa Diyos at magkaroon din ng kaligtasan. Kung hindi man sila magbago, alam din natin na Diyos ang gaganti. Pangalawa, ang isang tunay na Kristiyano, umiibig sa Diyos. Kung umiibig ka sa Diyos, sabi sa Roma chapter 8 verse 28, lahat ng bagay mangyayari ayon sa ikabubuti mo. Ibig sabihin mga kapatid, pag Kristiyano ka na talaga, wala na dapat puwang sa puso mo ang pagsisinungaling dahil meron ka ng pagtitiwala sa mga pangakong ito ng Diyos. Isang bagay pa po, sa pagsaksi natin sa isang bagay na hindi totoo, may mga taong naaapektuhan. Una, yung taong involved sa hindi totoong pagsaksi. Maaaring ang iyong kapwa o maaari din namang ikaw mismo o ang iyong sarili. Pangalawa, ang mga taong tatanggap nitong pagsaksi mo na hindi naman totoo. Yung taong makaririnig ng pagsisinungaling natin, maaapektuhan din sila. Why? Ay kung maniwala. Halimbawa, nagkwento ng kasiraan ng ibang tao. Tapos, sumaksi ka, pinatotohanan mo, kahit hindi naman totoo. Yung tao ngayon, naniwala
nagalit doon sa taong nasiraan. Pumangit ang tingin niya doon sa tao, pati siya maaari tuloy magkasala. Isa pa pong halimbawa, sinabi mo naman na itong taong to ay magaling sa bagay na yan, matalino, talented, just to recommend someone. For example, kapag ine-endorse mo siya sa isang trabaho, tapos hindi naman pala totoo na iyon ang kanyang talent, sino maaapektuhan paglabas ng katotohanan? Ikaw na nagpatotoo, siya na pinatotohanan mo, at yung taong tumanggap ng iyong patotoo. Marami mga kabatid, maraming hindi magandang bagay na maaaring maging dulot o bunga ang ating pagsisinungaling. At lahat ng yun ay hindi maganda. Walang pinakamabuting gawin ng tao kung hindi ang manindigan, tumayo sa katotohanan. Kung ano lang yung totoo, doon tayo. Maaari tayong ituwid ng katotohanan. Maaaring may mga taong magalit sa atin sa pagsasabi natin ng totoo. Maaaring may mga taong hindi maniwala. Maaaring may mga taong hindi tumanggap sa totoo. Maaaring mahirap magsabi ng totoo kung minsan. Pero mga kapatid, kahit kailan, hindi tayo ipapahamak ng katotohanan. Ang sabi pa nga sa John chapter 8 verse 32, katotohanan ang magpapalaya sa atin. Siguraduhin nating katotohanang dala natin ay katotohanan ng salita ng Panginoon. Katotohanang ayon sa Word of God at hindi sa sarili lang natin. Dahil maaaring maging kasinungalingan lang din yun kung hindi yan talagang mula sa Diyos. Sa ating pagsaksi, sa ating pagsasalita, paghariin natin lagi ang katotohanan. Si Jesus, siya ang katotohanan. John chapter 14 verse 6. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon. At huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan niyo po ito naririnig ngayon. At sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyado maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.